we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Sauna Regasang. Unti-unti nang bumabalik pa Maynila ang mga nagbakasyon sa iba't ibang probinsya. Nagsimula na ring dumagsa ang mga pasaherong pabalik sa Maynila at iba pang probinsya sa Calapan Port sa Oriental Mindoro. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, napakaluwag ng sitwasyon dito ngayon sa Batangas Port. Mula rito sa walkway ng mga pasahero hanggang doon sa departure area. Malayong-malayong eksena ito kung ikukumpara noong mga nakakarang araw kung saan naapaw at siksikan yung mga pasahero. Bilang na lang ang mga pumasok na pasahero sa loob ng Batangas Port kaninang umaga. Kabaligtaran sa umahabang pila sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro. Pabalik na kasi ang mga biyaherong nagbakasyon mula sa iba't ibang probinsya. 20,000 hanggang 25,000 ang nakikitang bilang na dadaan sa Port of Calapan. 6,000 pasahero ang inaasahan ngayong araw. Lolobo pa ang bilang na yan hanggang sa Sabado at Linggo. So sa 2 days ayan, mahahati yan. Yung most likely yung Sabado, mga 15,000 ito. Nakaabang lang ang mga bus na sasambot sa mga pasaherong pa Metro Manila na gaya ni Guillermo. Babalik na siya sa Makati. Para bukas may pasok sa office medyo maraming pasahero kaya umuna na ako. Inagahan na rin ng estudyante si Daniel ang balik pa Laguna para makapagpahinga pa siya. Sa Calapan po, medyo madami na po agad. Dumating po kami doon mga 6 a.m. Tapos sobrang dami na pong tao din. Nakahanda raw ang mga bus na bibiyahe. Ang 30 bus unit na bumibiyahe kapag ordinaryong araw, nagtitriple pa raw ang bilang kapag peak season. Paunti-unti na po yan kasi tulad niya kahapon, ng bus kahapon ay mga around 3 hanggang pahapon kaya nakapagpalabas kami ng mga 20 buses. 24 oras nang aantabay ang mga driver at operator sa pantalan. Ivy, pinatutupad na rin sa Port of Calapan yung tinatawag na Vessel Relaxation Order. Ibig sabihin, hindi na susundin ng mga RoRo vessel yung departure time o schedule. Basta raw mapuno ng pasahero yung barko ay otomatiko, larga na yan. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa Batangas City Grand Terminal bukas, November 3 hanggang Linggo. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Alas 2 ng hapon kanina nang dumating sa Batangas City Grand Terminal ang 26 anyos na si Adrian. Minabuti na raw kasi niyang bumiyahe ngayong araw para hindi na sumabay pa sa dagsa ng mga pasahero bukas. Kung pagpapabukas ko pa ng umaga, baka mas mahaba at saka panigurado madami na din magbabalikan. Tsaga-tsaga na lang sa paghihintay para makabalik na din ang Sa pag-iikot ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ngayong hapon sa terminal, may pailan-ilan ng mga pasaherong dumadating at may bahagyang pila na rin ng mga pabalik sa mga karating probinsya. Bagay na pinakahihintay ng bus driver na si Owen dahil sa mga araw na ito raw mas malakas ang kitaan. Nag-uumpisa na po ngayon, ma'am. Baka abot ito hanggang Linggo. Magluluwasan na. Dahil siya ng pasahero ngayon dito sa Grand Terminal. Mas maganda siya, ma'am. Para mas maganda ang kita. Patnubayan ng mahal na Panginoon sa daan, sa pagmamaniho. Tiniyak naman ng pamunuan ng Batangas City Grand Terminal na handa sila sa magiging dagsa ng mga pasahero. Pero ang expected po namin ay 4 and 5 Sabado at Linggo. Nag-expect po kami ng 10,000 to 20,000 passengers na babalik ng Manila o sa iba't ibang probinsya. Handa po ang Grand Terminal dyan sa mga pagdagsa ng mga pasahero. Kaya hanggat dire-diretso po yung pasahero natin, dire-diretso rin yung alis nila. Nauna na ring nagsagawa ng inspeksyon sa mga bus ang Land Transportation Office para matiyak na nasa maayos na kondisyon ng mga ito bago umalis sa terminal. Titingnan po natin yung mga ilaw, mga busina, signal light, mga brake light, pati po yung mga early warning device
Sine-check po natin kung meron sila. Payo po natin sa mga driver kung sakaling magmamaneho, siguraduhin pong hindi nakainom. Siguraduhin po may tamang tulog din, may tamang pahinga para at least pagdating po sa pagbiyahe hindi sila napapagod. Sa ngayon, bahagya pang maluwag ang sitwasyon sa bus terminal ngunit asahan daw ang pagdami ng tao bukas hanggang sa linggo. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patuloy na pinaghahanap ng Philippine Coast Guard ang lalaking umano'y nahulog mula sa barko sa Calatagan, Batangas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Naglalayag mula Maynila pa Bacolod City ang MV Maligaya nang makatanggap ng impormasyon ang Philippine Coast Guard o PCG Batangas na isa umanong pasahero nito ang nahulog at nawawala sa katubigang bahagi ng Calatagan, Batangas. Kaya't mabilis na nag-deploy ng tauhan ng PCG Batangas para sa search and rescue operations. Pero batay sa investigasyon ng PCG, hindi nahulog ang lalaki mula sa kanang bahagi ng barko. Di umano po ay tumalon, no? Mula po doon sa kanang bahagi ng barko na sa kadahilanan po na ito po pulang pasaherong ito ay may mental health issues. Ito po ay kinumpirma po natin, no, base na rin po doon sa kapatid, no, na sinabi po doon sa ating Coast Guard na nag-imbestiga po doon sa Bacolod. Napansin na lang daw ng kapatid ng lalaki na wala na ito sa loob ng barko. Pauwi raw sana mga ito sa Iloilo City. Nakikipag-coordinate pa rin kami dito sa Bacolod, Coast Guard Bacolod, kung paano po yung magiging assistance din po, no, ng shipping sa mga nangyaring ito. Sinisika pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nawawalang pasahero. Nagpapatuloy sa ngayon ang search and rescue operations ng mga otoridad. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mas pinili ng ilang residente sa Tanawan City, Batangas ang maglinis ng kanilang sityo kahapon, November 1, kaysa makipagsiksikan sa sementeryo. Narito ang report ni Denise Abante. Para sa mga Katoliko, ang unang araw ng Nobyembre ay ang paggunita sa araw ng mga santo at ang nakagawian ng karamihan ang pagbisita at paglilinis sa puntod ng mga yumaong kaanak sa sementeryo, magtirik ng kandila at mag-alay ng bulaklak. Pero ang ilang residente sa Tanawan City sa halip na nasa sementeryo sa mismong sitio Ludlod sa barangay Ambulong nila piniling maglinis. Ang mga baradong kanal ang nilinis ng mga residente. Pininturahan din ang ilan sa mga pader. Ayon sa mga residente, nasa 2 taon na nilang ginagawa ang paglilinis at pagpapaganda ng sitio. Mas pinili po namin ang maglinis dito sa aming sitio nang tayo ay makaiwas sa init at daksa ng ibang tao. Kaya ngayon, pinagtutulungan po namin maging malinis ang aming lugar. Bukod daw kasi sa nais nilang makaiwas sa dagsa ng tao sa sementeryo, ilan din sa mga volunteer na naglinis ay ang mga hindi pinalad sa barangay and SK elections. Ang mga natirang donasyon ng mga kaibigan nila para sa pangangampanya umano ang ipinambili ng pintura na ginamit sa mga pader at side railings ng kalsada. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Binibigyan lamang ng COMELEC ng 5 araw ang mga kumandidato sa BSKE 2023 na magtanggal ng campaign materials. Samantala sa Chaong, Quezon, nagbayanihan ang mga residente sa isang barangay sa pagtatanggal ng campaign materials. Narito ang report ni Paul Hernandez. Bilang na ang mga araw ng mga nakadisplay na campaign materials na ginamit ng mga kandidato sa barangay SK elections. Sa inilabas kasing abiso ng COMELEC, may palugit lang na 5 araw ang mga tumakbo, panalo man o talo, para pagtatanggalin ng mga ito matapos ang mismong araw ng eleksyon. Kung hindi susunod, may karampatang parusa yan. There may be sanctions, no? Penalties provided by COMELEC, medyo harsh, ignorance of the law, excuses no one. Sabi ng komisyon, huwag iyasa sa mga taga-suporta ang pagtatanggal nito. Magkusa na raw ang mismong kandidato. Dapat yan, ay itatapo na meron pinagtatapunan yan. Ang mga guidelines yan dapat. Alam ko ano yan biodegradable, so hindi nabubulok. Dahil variable mga DNR violations yan. Gaya na lamang ng ginawa ng mga taga-barangay Kabay sa Chaong, Quezon, bayanihan sa pagtatanggal ng mga nakapaskil na election materials, kasabay na yan ang ginagawang cleanup drive. Samantala, nag-abiso ang COMELEC na ngayon pa lamang ay pwede na mag-isip ang mga waging kandidato kung sinong ilalagay nila sa mababakanting posisyon sa tanggapan ng barangay. Kailangan din anilang magkaroon ng maayos sa turnover ng dokumento, gamit at pondo sa mga nagwagi. Kasama si Buhay Adante Jr.,
Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang lalaki sa Tuwi, Batangas matapos pagsasaksakin ng umano'y dating nakaalitan. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dugo ang nakahandusay sa gitna ng covered court sa Barangay Akle ang lalaking kinilala na si alias Jeff Aswang, isang sugarcane cutter na tubong Ginayangan, Quezon at pansamantalang naninirahan sa naturang barangay. Pinagsasaksak umano ang biktima ng kanya raw dating katrabaho na si alias Vincent pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Sa investigasyon, habang nakatambay sa covered court ang biktima nang bigla na lamang siyang nilapitan ng umano'y lasing na suspect. Ito pong dalawang ito, di umano, ay meron na po silang old grudge doon pa sa Ginyangan at nagresulta nga po dito sa pagkamatay po nitong ating biktima. Sabi po sa atin ng mga taga roon ay dumating po itong suspect, may inom, kinumpronta po itong ating biktima at nagkaroon po ng pag-aaway hanggang sa humantong na po sa saksakan. 4 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Mabilis namang nakatakas ang suspect matapos ang krimen ngunit naaresto rin kalaunan sa isinagawang follow-up operation ng pulisya. Pansamantala munang dinala sa isang punerarya sa Tuwi ang mga labi ng biktima habang hinihintay ang mga kaanak nito. Inihahanda na rin ng pulisya ang kasong murder na isasampa laban sa suspect. Paalala ng pulisya sa publiko, Huwag po tayo magpadala sa mga init po natin ng ulo. Iwasan na din po natin ang pag-inom ng alak dahil marami po sa krimen natin ngayon ay nag-uumpisa po kapag po tayo ay nakakainom po ng alak. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nanalasa ang flash flood sa ilang bayan sa Quezon dulot ng localized thunderstorms. Samantala, binahari ng ilang kabahayan kabilang ang ilang sementeryo sa Mulanay, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Naantala ang biyahe ng mga motorista sa bahaging yan ng highway sa Barangay Santa Rosa, Mulanay, Quezon dahil sa rumaragasang tubig baha sa lugar kahapon. Kahit ang sementeryo, binaharin dahil sa flash flood. Nagtiis tuloy ang mga taong suungin ng baha makadalaw lang sa mga puntod ng yumaong kaanak. Pinasok din ng rumaragasang tubig baha ang mga kabahayan sa ilan pang barangay. Ayon sa MDRRMO Mulanay, galing bundok ang tubig. Talagang heavy to intense yung pagulan niya within 2 hours, mga 1 hour hanggang 57 minutes as per hour pag-asa. Talagang malaking volume niya. Abot tuhod namang tubig baha ang naminsala sa ilang kabahayan sa Barangay Madulaw, Katanawan, Quezon. Dulot pa rin ang pag-uulan sa lugar. Ang resulta, basa ang mga gamit ng mga residente. Halos 2 oras ang hinintay bago tuluyang humupa ang baha. Ayon sa MDRRMO, apektado ang mahigit 30 pamilya o higit sa 100 individual. Wala namang lumikas na mga residente. Bulusok ng tubig po galing sa bundok ng Tagbakang ibaba. May diversion po sila na ginawa dito sa amin. Pero ongoing pa rin naman po yun. Doon po nanggaling yung tubig na bumaha po doon sa Barangay Madulaw. Ayon sa Pag-asa, dulot ang thunderstorms ang malaking volume ng tubig na nagpabaha sa lugar. Dito sa station namin dito sa Pag-asa Mulanay, nakaranas tayo ng 80 millimeters, 80.5 millimeters sa loob lamang yan. So binuhos yung pagulan na yan sa loob lang ng almost 2 hours. Pinaalerto ng mga otoridad ang publiko sa posibleng malalakas sa pag-ulan ngayong araw. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dahil sa unti-unting pagdagsa ng mga pasaherong magtatawid dagat sa Calapan Port papuntang Batangas, pansamantalang sinuspindi simula kaninang alas 6 ng umaga ang booking system sa mga Ro-Ro cargo vehicles na paluwas mula sa Pantalan. First come first serve nang muli ang ginawang sistema rito. Ayon sa PPA Port Management Office Mindoro, pangungunahan ng LGU sa ilalim ng Calapan Public Safety Department ang pagsasaayos sa pila ng mga sasakyang luluwas. Wala pang abiso ang pamunuan ng Pantalan kung hanggang kailan ang first come first serve na sistema.
Umabot sa mahigit 10,000 ang mga bumisita sa Bulbok Public Cemetery kahapon ayon sa pamunuan ng sementeryo. Nagkalat naman sa sementeryo ang mga basura kaya ang Eco Waste Coalition nagpaalala sa publiko. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Walang siksikan, mabilis ding nakakadaan sa mga panulukan ang mga dumadalaw sa Bulbok Public Cemetery sa Batangas City ngayong 2 ng Nobyembre. Mula sa Fairview, Quezon City, si Ethel. Tuwing November 2 raw siya dumadalaw sa mga namayapang kaanak. Hindi niya binabali ang nakaugaliang ito. Nawawala yung solemnity pag, di ba, pag maraming tao, maingay. O at least ngayon, konti lang tao, nakakapagdasal ka. Mahigit 10,000 katao ang dumalaw kahapon sa libingan. Mayat-maya pa rin ang mga nagdarasal at nagtitirik ng kandila sa common area na ito sa loob ng libingan. Pero bukod sa panalangin na iniwan sa sementeryo, may mga basura ring tila remembrance pa sa mga yumao. Kaya ang Eco Waste Coalition nagpaalala pa sa mga nagbabalak pang dumalaw na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Obligasyon natin na linisin, tulad ng paglinis natin sa mga katawan, na linisin din yung paligid natin sa tuwing tayo pupunta sa mga lugar na pampubliko. Para bawas sa mga basurang linisin, iniipon na ng tinderang si Norma ang mga disposable waste niya. Para madaling ma-pick up, aming nililinis na. Basta nila gagets nila. Hanggang ngayong araw na lamang sila papayagang magtinda sa labas ng libingan. Ayon sa pulisya, bukas pa rin sa publiko ang libingan hanggat may bumibisita. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Na-rescue ang isang cloud rat na itinuturing na endemic sa Pilipinas sa isang bahay sa Antipolo City, Rizal. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Maitim ang kulay, mahaba ang buntot at mabalahibo. Tipikal at popular na katangian ng isang daga. Pero hindi pangkaraniwan at basta daga lang ang na-rescue. Isa itong cloud rat na nakita sa isang bahay. Bugkon kung tawagin ng mga taga roon at buot naman para sa ilan. Agad ding isinurrender ang nahuling cloud rat sa City Veterinary Office saka itinurn over sa DENR. Sa pagsusuri, walang anumang sugat ang nahuling hayop. Ayon sa pag-aaral, itinuturing na endemic o bukod tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan at largest rat species ang kanilang lahi. Nasa listahan na rin ng mga endangered animal ang mga cloud rat, nangangahulugan na nanganganib na silang maubos. Madalas na namamataan sa itaas ng mga puno sa kagubatan ng cloud rat. Aktibo sila sa gabi at madalas na kinakain lamang ay mga halaman at bungang kahoy. Ipinapaalalang ipagbigay alam sa mga otoridad kung may namamataan na buhay ilang sa inyong mga bahay o bakuran. Ipinagbabawal sa ilalim ng RA 9147 o ang Wildlife Protection and Conservation ang pangongolekta, pagbebenta at pagpatay ng mga buhay ilang. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Top contender ang Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D sa 2 kategorya sa Miss Universe 2023. Samantala, nag-beach bonding ang Team Dantes ngayong long holiday. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nakalapag na sa Los Angeles, California si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Mananatili raw muna ng ilang araw sa LA si Michelle bago tumulak sa El Salvador para lumaban sa 72nd Miss Universe competition. Kaugnay nito ay kabilang si Michelle sa mga top contender sa 2 kategorya, ang Miss Universe Voice for Change at Fan Vote. Samantala, break muna sa harap ng kamera ang Kapuso royalty couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera dahil nag-family bonding sila sa isang beach kasama ang kanilang 2 chikiting na sina Zia at Sixto. Makikita ang kulitan ng mga bata sa larawang ibinahagi ni Dingdong sa kanyang social media account. Holding hands naman sila ni Marian habang pinanunood ang sunset. Sa maging sino ka man, magagawang makatakas ni Boss Frack sa kulungan at isasagawa ang masamang binabalak laban kay Carding. Tuluyan na kaya nilang mapabagsak ito at magpo-propose na nga ba si Carding kay Monique? Ang mga eksena sa huling Huwebes ng maging sino ka man tutukan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Nananatiling matatag ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Batangas City. Inaasahan namang tataas ang presyo nito sa Disyembre dahil sa mataas na demand ayon sa pamunuan ng pamilihan. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Walang mintis daw ang pagbebenta ng karne ng 54 anyos na si Ana sa Batangas City Old Market. Undas man o long weekend pa yan, hindi raw siya uma-absent dahil sayang naman daw ang isang araw na bentahan. Matumal pa ring bentahan ang daing ni Ana kahit pa walang paggalaw sa presyo ng panindang karne. Kaya ang ginagawa na lang niya, mabait po sa customer, kaunting kapag bumibili, hinihilingan. Para kapag bibili ulit, babalik-balik. Simula pa noong buwan ng Oktubre, nananatiling matatag ang presyo ng karneng baboy. Sa ngayon, nananatili sa 280 hanggang 320 pesos per kilo nito sa Batangas City Old Market. Ayon sa samahan ng meat section sa pamilihan, sapat pa rin ang supply ng karneng baboy sa merkado kaya wala pang paggalaw sa presyo. Pagka dumadami po ang baboy, talaga pong ang presyo nasa pagbaba. Hinihinga sa palengke, marami naman nagkakatay sa kanya-kanya na. Nawawala yung tao, bumibili sa bukid, hindi kami makapagkatay ng baboy pagka ganon. Hindi makayanang ipaubos kasi wala namang mga mamimili. Tiis na lang daw muna sa paghihintay ng mga mamimili ang tinderang si Early para kahit papaano ay makabawi-bawi naman sa kita dahil sa tumal ng bentahang nararanasan. Adi, tsaga-tsaga tayo sa maghapon sa pagtitinda. Alas 7:30, alas 7, ganyan. Sana tumaas ang presyo para lumakas tayo ng pagbibili. Pero asahan daw ang bahagyang pagtaas ng presyo ng karne sa susunod na buwan. Kasi pagka po December, kumukunti po. O kaya ay minsan talagang pagdating ng December, andyan talaga yung pagtaas. Siyempre, maraming gagamit. Minsan nagkukulang ang supply. Kaya posibleng tumaas. Bagay na pasanin na naman ng mga mamimili. Wala po tayong magagawa. Sana kasama natin yun sa hirap. Sana naman ay bumaba na para maraming mabili. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, nalusaw na ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Magpapaulan naman ang shear line at hanging amihan sa ilang bahagi ng bansa. Naritong report. Humina at tuluyan ng nag-dissipate o nalusaw ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, wala pa namang bagong sama ng panahon o bagyo na namamataan o nagbabadyang mabuo sa ngayon. Pero magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin sa shear line, amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces at Palawan. Bahagyaring mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. Ang iba pang bahagi ng bansa posible ring makaranas ng pag-ulan. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Sinamantala ng ilang residenteng nakatira malapit sa sementeryo sa Lipa City ang undas para kumita. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Mula pa sa Barangay Inosuluban, Lipa City ang 18 anyos na si Gerald. Sa mga regular na araw, isa siyang construction worker na kumikita ng halos 300 hanggang 400 piso kada araw. At ngayong undas, sumideline muna siya sa paglilinis at pagpipintura ng mga nicho sa Antipolo del Norte Catholic Cemetery. Di hamak daw kasing mas malaki ang kita ng paglilinis at pagpipintura sa mga puntod lalo na't dagsa ang mga tao sa sementeryo. Kahapon ako naka 700, ayos na dito. Para may kita naman na kahit pang bigas-bigas lang. Sana magawa ho at malinisan, pambiling bigas ho. Pagpipintura rin at lettering sa mga puntod ang ginawang sideline ng 26 anyos na si JM. Para sa kanya, mas mabuti na raw ang magtrabaho sa sementeryo kaysa tumigil sa bahay at walang kita. Extra lang wet, kailangan mo panggatas. Ayos lang naman nakita din ako kahit paano. Sino nakakawalang daan, ay kailangan din Malaking tulong naman daw para sa ilang mga kaanak ng yumao ang mga gaya ni Gerald at JM na ngayon lamang nagkaoras na maasikaso ang puntod ng kaanak dahil sa ilang mga naunang gawain. Ako mismo taga rito at ayos naman yung sila magtrabaho. Hindi sila nangunguha ng mga kanay-kanay. Saka sabi namin,
O di kayo na lang ang bahalang tumingin-tingin sa mga kandila at bulaklak para hindi mawala. Tiniyak naman ng Lipa City PNP ang 24 oras na pagbabantay sa mga sementeryo sa Lipa, katuwang ang iba pang mga volunteer para sa seguridad ng mga residenteng dadalaw sa sementeryo. Marami po tayo nakadeploy ng mga pulis hanggat mayroon pong tao dito sa lahat po ng sementeryo. Katulong po natin itong mga volunteers. Prior to that, marami na pong paghahanda at meeting na ginawa natin para po masiguro po yung maging maayos po at mapayapa po yung pagdalaw ng ating mga kababayan sa mga sementeryo. Nakaantabay din ang help desk sa harap ng Antipolo del Norte Catholic Cemetery. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Higit 1,000 police personnel sa Laguna ang nakatalaga sa mga sementeryo hanggang sa November 3. Simula noong October 31, nakadeploy na ang 1,525 na pulis sa iba't ibang sementeryo sa lalawigan ng Laguna ayon sa Police Provincial Office. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na oplansita at checkpoints ng mga otoridad. Ito ay upang panatilihing ligtas at mapayapa ang paggunita sa undas ng mga Lagunense. Hanggang bukas, November 3, nakatalaga ang mga pulis sa mga sementeryo sa lalawigan. Bukod sa mga pulis, nakaantabay din sa mga sementeryo ang mga barangay peacekeeping action teams, traffic enforcers, security guards, mga miyembro ng non-government organizations at iba pang mga rehistradong volunteers. Fully booked na ang mga high-class o aircon buses na biyaheng Maynila mula sa Daig Camarines Norte simula ngayong araw hanggang sa Linggo, November 5. Pero tuloy-tuloy ang biyahe ng mga ordinary bus ng isang bus company. Ayon sa pamunuan ng pampasaherong bus, paunahan na lamang ang sistema dahil marami namang bus ang pinayagang bumiyahe papunta at pabalik ng Kamaynilaan. Sa kabila nito, hindi pa gaanong dagsa ang mga pasahero sa mga terminal. Pero inaasahang dadagsa ang pasahero sa araw ng Sabado at Linggo, partikular na ang may mga pasok sa araw ng Lunes. Mga kapuso, alamin ang kwento sa likod ng The Forgotten Cemetery na matatagpuan sa isang barangay sa Buwak, Marinduque sa report ni Paul Hernandez. Sa laki at yabong ng punong baleteng yan, aakalain mong sa bundok ito matatagpuan. Pero ang punong yan, katabi daw pala niya ang pintuang daan ng pinakalumang sementeryo sa Buwak, Marinduque na gawa umano sa bakal at posteng adobe. Hindi na ito makita dahil halos kainin na ng punong balete at mga damong ligaw ang kung tawagin nila ay Sementeryo de Tampus at binansagan din itong The Forgotten Cemetery. 1580 pa raw nang itayo ito ng mga paring praile. Ang nagpasimula nito ay simple libingan lang ng mga Franciscan Fathers. Mga bago mag 1600s umalis ito ang mga Franciscans. Ipinagkatiwala naman nila ang buong Marinduque sa mga Jesuits. So more or less ay ang Jesuits na ang nag-develop itong sementeryong ito. Mahalaga rin daw ang ambag ng lumang sementeryo sa kasaysayan ng Marinduque dahil dito sinasabing inilibing ang mga nahuling katipunero na pinatay ng mga Kastila noong October 10, 1897 o ang 10 de Oktubre nila kung tawagin. Maliit lang daw ito na may sukat na 2,309 square meters. Na-stop ang paglilibing dyan ay mga 1936 kasi 1937 bago mag-World War II ay inilipat na ang sementeryo doon sa bayan ng Buwak, doon sa Santol. Dito rin daw inilibing ang maimpluwensyang pari noon ng kura ng Buwak na si Father Saturnino Trinidad. Sa ngayon ay wala nang nagtutungo rito para magtirik ng kandila at kapansin-pansin ding nabuksan at wala nang laman ang mga libingan dito. Ang mga adobeng bato naman na ginamit noon sa pintuang daan at sa mga nicho ay kinuha na rin daw para gawing bahagi ng mga simbahan ngayon. So ngayon ay hindi na siya masyadong maganda. Pagawa ng una ay ito ay wala namang budget ang simbahang malaki para i-develop yan. Same time, maraming vandalism na nangyari dyan. May mga binubutas yung mga nicho. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 53 days na lang, Pasko na.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.